Isang lalaki ang iniwan sa death zone habang dalawang kumpanya ang natatalo tungkol sa bayarin para sa kanyang pagsagip. Isang sindikato ng pandaraya na binubuo ng 32 katao ang gumamit ng 5,000 pekeng kaso para kumita ng 20 milyong dolyar. At isang bundok na sobrang siksikan na sa isang araw na pinakamatao, mas maraming tao ang nakaabot sa tuktok kaysa sa buong isang season. Ito ang lahat ng mga nangyaring mali sa Everest noong 2026. Maligayang pagdating sa matinding hangganan kung saan mataas ang panganib pero walang taong basta headline lang. Sa umaga ng Abril 26, 2026, 6 na lalaki ang gagawa ng isang bagay na maari magdala sa kanila sa pagkakaaresto, pagkaka-blacklist o pagkamatay. Narito sila dahil 70 minuto bago nito, ang opisyal na anunsyo mula sa base camp ay nagsabing sarado ang Khumbu Icefall, ang nag-iisang daan paakyat ng Everest ngayong season. Dapat sana ay tapos na yon. Pero sinabi ng lalaking ito na hindi. Dumiretso siya sa base camp mula sa kama ng ospital matapos masugatan sa ibang bundok ilang linggo bago yon at hindi pa siya dapat umaakyat ng kahit anong bundok. Pero nang marinig niyang kinansela ng opisyal na safety team ang season nung umagang yon, hindi siya sumang-ayon sa kanila. Kaya tinipon niya ang mga Sherpa na pinagkakatiwalaan niya mula sa iba't ibang kumpanya at kasama ang isang Polish na skier na si Bartek Zemski, nagkaroon sila ng plano na talagang kakatwa pakinggan. Maghanap ng paraan kung saan nabigo ang 17 iba pang icefall. Doctors, pero kahit na lumapit sila mismo sa pasukan ng Khumbu Icefall, kitang-kita nila ang napakalaking problema sa itaas nila. Isa itong dambuhalang blok ng yelo na kasing laki ng isang gusaling may maraming palapag. Kapag bumigay ito at may tao sa ilalim, tapos na ang lahat tulad ng nangyari noong 2014. Hindi papayag ang mga autoridad na mangyari ulit ang trahedya kaya isinara nila ang lahat. Kaya narito sina Mingma at ang iba pa. Agad silang nagsimulang magtrabaho pero imbes na basta-basta maglakad sa ilalim ng yelo, inilabas ni Bartek Zemski ang isang consumer drone at pinalipad ito papunta sa maze ng nagkabasag-basag na yelo sa itaas nila at lampas sa icefall. Naghanap siya ng bitak sa yelo na hindi nakikita ng mga ground team na naglalakad lang sa lupa mula sa kanilang kinatatayuan. At sa pamamagitan ng high-resolution camera ng drone, nakita nila ang isang ruta na umiikot sa paligid ng blok ng yelo imbes na dumiretso sa ilalim nito. Mas mahaba ito at mas technical, pero ito ang daan na hindi maglalagay ng 6 na tao sa ilalim ng yelo na kasinlaki ng isang apartment. Kaya iyon ang dinaanan nila. Sa mga sumunod na oras, si Mingma G at ang iba pa ay nagkabit ng fixed rope. Pagkatapos ng fixed rope, naglatag ng hagdan pagkatapos ng hagdan habang tumatawid sa ilan sa pinaka hindi matatag na lupain sa mundo. Lahat ito ay ginawa sa ilalim ng banta ng panganib na siyang dahilan kung bakit isinara ang bundok nung umagang iyon. Pagsapit ng Abril 28, idineklara nilang opisyal ng bukas ang ruta papuntang Campo 1. Ang di-autorisadong pakikialam ni Mingma G ay halos nailigtas ang buong panahon ng mga komersyal na pag-akyat para sa gobyernong Nepali at sa mga naglalabang operator. Ang bundok na dapat ay sarado pa ng hindi bababa sa 10 araw ay muling nabuksan sa loob lamang ng 2 araw at 472 na mga umaakyat na labis ang pasasalamat kasama ang kanilang mga Sherpa ay umakyat sa bundok. At oo, tama ang narinig mo, 472. Kung parang nakakabaliw yun sa'yo, kasi talagang nakakabaliw nga, at ang kakaibang bahagi ay halos walang kinalaman ang dahilan ng bilang na yan sa Nepal. Pag-uusapan natin yan maya-maya. Sa loob ng ilang araw, halos 500 umaakyat at mga Sherpa ang umaakyat sa bundok. At dyan, nagsimulang magkaproblema ang panahon ng pag-akyat sa Everest noong 2026. Dahil kahit na binuksan na ni Mingma G at ng kanyang team ang ruta, huli na ng ilang linggo ang mga umaakyat sa schedule at hindi nila pwedeng madaliin dahil walang umaakyat ng Everest ng isang bagsakan lang. Ang mga umaakyat na yon at ang kanilang mga Sherpa ay kailangang gumugol ng ilang linggo sa pag-aaklimatisa sa bundok na hindi pa kailanman nagkaroon ng ganito karaming tao noon. Sagad na sagad ang lahat. Lahat ay nagsisikap bumawi sa mga linggong nawala na sa kanila. Pero sa kakaibang paraan, ang unang trahedya ng panahon ng pag-akyat sa Everest noong 2026 ay wala talagang kinalaman sa mapanganib na bagong ruta ni Mingma. Sa katunayan, hindi pa nga ito nangyari sa yelo dahil noong ika-4 ng Mayo, isang 51 taong gulang na Sherpa na nagngangalang Lakpa Dendi ang naglalakad sa trail mula Gorakshep papuntang base camp. Ito ay isang daanan na ginagamit ng mga karaniwang trekker na nakaregular na hiking boots tuwing tagsibol at si Lakpa ay malayong malayo sa pagiging isang ordinaryong trekker. Mayroon siyang mahigit 2 dekada ng karanasan sa mga ekspedisyon. 6 na beses niyang naakyat ang Makalu at pati na rin ang Everest noong 2017.
Para sa isang lalaking may ganoong karanasan, isa lang itong nakakaboring na lakad papuntang opisina. Ngunit sa kung saan mang bahagi ng trail na yon, may nangyaring napakasamang bagay. Walang nakakaalam ng eksaktong nangyari. Ang Seven Summit Treks, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, ay nagsabing naglalakad lang si Lakpa nang bigla siyang nawalan ng malay at bumagsak. Ayon sa opisyal na tagapamagitan ng gobyerno, nadulas lang daw siya. Patuloy pa ring iniimbestigahan ng pulisya ang nangyari, ngunit anuman ang kalalabasan ng investigasyon, ang hindi magbabago ay ito. Si Lakpa Dendi, isang lalaking nakaligtas sa mahigit 30 ekspedisyon sa Himalayas, ay namatay bago pa man siya makarating sa bundok. Kung ipinakita ng trahedya ni Lakpa na hindi ligtas ang mga daang lupa, ipinakita naman ng nangyari makalipas ang 6 na araw na hindi rin ligtas ang mga mas mababang kampo. Dahil habang ang Everest ay patuloy pang nagugulantang, ang climber na ito ay gumagawa ng dapat sanay karaniwang acclimatization rotation noong Mayo 10, 2026. Paakyat siya sa Khumbu Icefall papuntang Camp 1, tapos bababa ulit. Ang pangalan niya ay BJ Gumire at hindi bago sa kanya ang Everest. 3 beses na siyang nakatayo sa tuktok ng Everest bilang unang tao mula sa komunidad na dalit ng Nepal na nakaabot sa tuktok ng mundo. Ayon sa plano ang pag-akyat niya, pero pagkatapos niyang makarating sa Camp 1, naging kakaiba ang kanyang paghinga. Lalong sumisikip ang kanyang dibdib bawat minuto. Bawat hinga ay mas umiikli kaysa sa nauna, na para bang may dahan-dahang nagsasara ng balbula at pinuputol ang kanyang hangin. Pagkatapos ay nagsimula siyang umubo ng kulay rosas at mabula na likido. Hindi na nakakapasok ang oxygen sa kanyang mga baga, napupuno na ito ng tubig. At alam ng kanyang mga kasamahan na ang tinitingnan nila ay high altitude pulmonary edema. Nilagyan nila siya ng oxygen, tumawag ng tulong sa radyo at sinimulan siyang ibaba. Dahil sa HAPE, ang tanging tunay na lunas ay ang bumaba. Sa kasamaang palad, ang tanging daan pababa ng bundok ay pabalik sa Khumbu Icefall, tumatawid sa mga gumagalaw na hagdan, makikitid na bitak at hindi matatag na mga ture ng yelo. Bawat maingat na hakbang dito ay nakakabawas ng oras kay BJ na wala na talaga siyang natitira. Pagdating niya sa base camp, wala na siya. Ginagawa ni BJ ang eksaktong dapat gawin ng bawat umakyat sa Everest bago subukang abutin ang tuktok. Pero sa season ng 2026, kahit gawin mo ang lahat ng tama, walang kasiguraduhan na makakauwi ka. At ang mga unang namamatay ay yung mga pinakamay alam tungkol sa bundok. Dahil ng sumunod na gabi, noong Mayo 11, 2026, itong 20 taong gulang na Sherpa Pura Yalji Sherpa nagbububuhat ng kargamento paakyat sa Lhotse Face papuntang Camp 3 sa gabi. Ito ay mahalaga at madalas hindi napapansing trabaho ng mga Sherpa na ginagawa sa oras na ang yelo ay matigas at pinakaligtas akyatin. Tulad ng lahat ng iba sa ruta, iniusod niya pataas ang kanyang safety clip sa isang nakapirming lubid. Ang lubid na yon ay nakakabit sa bundok bawat ilang dosenang talampakan at nagdudulot ito ng nakakatakot na mechanical na problema. Hindi makakadaan ang metal na clip sa mga bolt na yon, kaya kapag umabot ang isang umaakyat sa isa, kailangan nilang tanggalin ang clip mula sa lubid, ilipat ito sa kabila ng angkor at ikabit ulit. Isa itong karaniwang galaw, pero ibig sabihin nito na sa loob ng ilang segundo tuwing bawat paglipat, wala talagang anumang nakakabit sa kanila sa bundok. Bandang alas 11 ng gabi noong Mayo 11, 2026, nakarating si Pura sa isa sa mga anchor point na yon at habang may mabigat na kargang dala sa likod, tinanggal niya ang clip gaya ng dati. Pero noon, biglang bumigay ang bundok at ang mga krampon na suot niya ay nawalan ng kapit. Wala nang makakahawak sa kanya, kaya napanood na lang ng mga kasama niya habang gumulong siya ng halos 1,300 talampakan pababa sa dalisdis ng Everest. Pagdating nila sa kanya, si Purba, ang apo ng isa sa pinakadakilang Sherpa sa kasaysayan ng Everest, ay wala na. 3 lalaki na yon sa loob ng 8 araw at wala ni isa sa kanila ang nagbabayad na kliyente. Gaano man kalungkot ang mga pagkamatay na yon, hindi pa dumarating ang pinakamalaking problema ng season dahil sa lahat ng oras na ito, ang Everest mismo ay tumatangging makipagtulungan. Kita mo, ang tagsibol sa Nepal ay dapat tuyo. Mga bagyong alikabok, tumataas na init, at paminsan-minsang pag-ulan na may kulog tuwing hapon ang normal na pattern sa ganitong panahon ng taon, at lahat mula sa mga trekking guide hanggang sa mga magsasaka ay nagpaplano base dito. Pero noong 2026, ang Kathmandu ay nakaranas ng ulan at mga bagyong may kulog halos araw-araw noong tagsibol na yon. Buwan-buwan ng panahon na walang sinuman ang naghanda.
Pagsapit ng katapusan ng Mayo, ang kabisera ay nakapagtala na ng halos 3 beses ng karaniwang dami ng ulan, para bang hindi makapagdesisyon ng panahon kung ano ang gusto nitong gawin. At para sa mga umaakyat sa base ng Everest, ito ay masamang balita. Dahil walang sinuman ang umaakyat sa tuktok ng Everest kung kailan lang nila gusto. Tuwing tagsibol, inaasahan na magkakaroon ng maikling panahon ng mga araw kung kailan ang agos ng hangin na parang bagyo na karaniwang nasa tuktok ay pansamantalang umaalis. Ang maikling panahong iyon ay tinatawag na maikling panahong maayos ang panahon, at bawat ekspedisyon tuwing tagsibol sa nakaraang 40 taon ay nakabatay sa pag-akyat sa panahong iyon. Pero iba ang Mayo 2026. Nanatili lang ang mga hangin sa tuktok at walang palatandaan na titigil ito, habang halos 500 na umaakyat at ang kanilang mga Sherpa ay naghihintay, nauubos ang pera, oxygen at pasensya. Sa kabutihang palad, bumuti rin ang panahon sa ikatlong linggo ng Mayo. Halos lahat ng umaakyat sa bundok na yon matapos ang ilang linggong paghihintay ay sabay-sabay na umakyat. Na yon na o hindi na, at sa magulong pagtakbong yon may siguradong bibigay. At noong Mayo 2026 may nangyari nga, dahil ng umagang iyon, 274 na tao ang nakaabot sa tuktok ng bundok Everest. Isipin mo yon sandali. 274 na tao sa halos buong kasaysayan ng pag-akyat sa Everest, hindi umaabot sa ganyang karaming tao ang nakakaakyat sa tuktok sa loob ng isang buong season. Ang dating record ay 223 na naitala noong 2019. Oo, yung tao na nakita ng buong mundo ang litrato na iyon. Yung litrato na umabot sa balita sa gabi sa bawat kontinente at nagpatanong sa mga taong hindi pa nakakatapak sa bundok kung ano na nga ba ang nangyari sa Everest. Dapat sana nung panahong iyon ay maglalagay na ng limitasyon sa mga permit sa pag-akyat, pero hindi nangyari yon. Sa katunayan, kinabukasan mismo may panibagong 154 na umakyat sa tuktok. Ibig sabihin, may 400 katao na nakatayo sa tuktok ng mundo sa loob lang ng 48 oras. Kung isa kang opisyal ng turismo sa Kathmandu, napakaganda ng mga numerong yan. Ang record na dami ng umakyat ay nangangahulugan ng record na kita. Sa totoo lang, naging matagumpay na negosyo ang buong panahong ito, mula nang biglang isara ng China ang bahagi ng Tibet ng walang abiso at nagawang magbenta ng Nepal ng 472 permit sa napakalaking halagang $15,000 bawat umakyat. Pero ang bilang ng mga nakarating sa tuktok ay nagsasabi lang kung sino ang nakaakyat at hindi kung sino ang nakababa. At ang pagbaba ang bahagi kung saan pumapatay ang Everest. Kasi doon na pagod ang mga umaakyat, pero pakiramdam nila ay nagtagumpay na sila. Masyadong kumpiyansa habang nilalakad nila ang huling bahagi papunta sa tuktok na isang matalim na gilid ng bundok. Isang lugar na kasya lang ang isang tao, na ibig sabihin noong Mayo 20, nagkaroon ng traffic jam sa pinakamataas na lugar sa mundo. Kinailangan ng mga umaakyat na tumayo ng hindi gumagalaw sa death zone ng hanggang 3 oras. May mangyayaring masama, at para sa isa sa mga umaakyat na dumadaan sa karamihang iyon, nangyari nga. Ang pangalan niya ay Sundip Are at isa siyang profesional sa teknolohiya mula sa Phoenix, Arizona. Ilang beses na niyang nilakad ang Grand Canyon rim to rim at naakyat na rin niya ang Kilimanjaro noong 2024. Nag-trek pa nga siya papuntang Everest Base Camp noong nakaraang taon para sanayin ang kanyang katawan na mag-adapt dito. Ang sarili niyang expedition company, Boots and Crampons, ang nagsabing isa siya sa pinakamalalakas na umaakyat sa kanilang grupo. At bandang 11:00 ng umaga noong Mayo 20, nagbunga ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sa wakas, nakatayo na si Sundip sa tuktok ng Mount Everest. Lahat ng taon ng paghahanda, mga linggo ng paghihintay sa malakas na hangin, oras sa matinding pila na iyon, sa wakas ay nagbunga rin. Kaya, habang nakatayo sa tuktok ng mundo, ginawa niya ang matagal na niyang gustong gawin. Kinuha niya ang kanyang mga bandila, naghanda para sa kanyang mga litrato, at inalis niya ang kanyang goggles. Sa sea level, wala lang yon. Sa taas na 29,032 talampakan, nakamamatay iyon. Doon sa itaas, sobrang nipis ng hangin kaya halos wala itong nasasala mula sa ultraviolet radiation ng araw. Kaya lahat ng UV rays na yon ay tumalbog mula sa nakakasilaw na puting nyebe diretso sa kanyang mga mata na walang proteksyon. Kinuha ni Sundip ang kanyang mga litrato, isinuot muli ang kanyang goggles at nagsimulang bumaba na pakiramdam ay ayos lang siya. Naganap na ang pinsala at wala siyang paraan para malaman yon. Pagkalipas ng 1 oras ng pagbaba, marahil 2, nagsimulang mahapdi ang kanyang mga mata tapos ay parang nasusunog. Pagkatapos ay naging puti ang paligid at saka ito tuluyang dumilim. Sa kung saan, sa itaas ng Camp 4, sa humigit kumulang 27,000 talampakan, si Sundip, isa sa pinakamalalakas na umaakyat sa kanilang grupo, ay hindi na mabuksan ang kanyang mga mata nang hindi nakakaramdam ng matinding sakit na nagpapaurong sa buong katawan niya. Siya ay nabulag, nasa death zone at nakatayo lang. At alam mo na kung ano ang kapalit ng pagtayo lang doon sa taas.
Habang tumatagal siyang naipit sa ganong altitude, lalo pang bumabagsak ang kanyang katawan hanggang sa ang matagal na pagkakalantad niya roon ay nagdulot ng mas malala pa, high altitude cerebral edema. Nag-iipon ng likido sa kanyang otak na nagpapamaga nito laban sa kanyang bungo. Ang lalaki ay bulag na at namamatay pa ng sabay. Nang makarating ang balita sa kanilang grupo, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. 5 serpa na gabay ang sumugot paakyat sa kabila ng mga bumababang tao at nasalubong siya malapit sa South Summit at ang sumunod ay isa sa pinakamasakit na pagsagip sa buong season. 5 lalaki ang gumagabay sa isang ganap na bulag na umaakyat pababa sa pinakamahirap na bahagi ng bundok, sinusubukang makadaan sa 472 na umaakyat. Ibinababa siya sa mga batong hakbang. Isa-isa, ginagamit ang sarili nilang oxygen sa parehong masikip na bahagi na sumira sa kanilang kliyente. Sa loob ng 48 oras, tumanggi silang iwan siya at nagawa nila ito. Pisikal nilang ibinaba ang isang bulag at naghihingalong lalaki mula sa death zone papunta sa Kampo 2. Nagradyo sila pababa na may saya sa kanilang mga boses. Nagawa namin isang milagrosong pagligtas. Dahil sa Everest, hindi mo matatakasan ang oras. Kapag halos 500 na umakyat ang siksikan sa iisang maikling pagitan ng maayos na panahon, ang pagsagip ay nangangahulugan ng pakikipaglaban sa isang matibay na pader ng mga tao. Ang pinsala mula sa mga dagdag na oras sa death zone ay nagawa na at walang pagsagip ang makakabawi nito. 2 araw matapos iyon, noong Mayo 22, namatay si Sundip sa Camp 2. Hindi dahil mahina siya o dahil nabigo ang kanyang grupo. Namatay siya dahil sa bawat pagkakataon na kailangang tumigil at maghintay ng kanyang mga Sherpa para makadaan ang 12 ng ibang umaakyat, lalo pang namaga ang kanyang utak. Ang dami ng tao sa gulod na yon ang literal na nag-ubos ng oras niya. Iyon ang Everest noong 2026. At habang si Sundip ay humihinga ng kanyang huling hininga sa Camp 2, ang parehong dami ng tao na iyon ay nag-ubos din ng oras ng isa pang lalaki na naipit sa mas mataas na bahagi ng bundok. At hindi sila estranjero sa isa't isa. Pareho silang kliyente ng isang kumpanya. Magkasama silang nasa base camp, sabay kumakain sa isang dining tent, sabay nilang tiniis ang 19 na araw ng malalakas na hangin. Malamang ay nagbatian pa sila ng swerte sa isa't isa bago umakyat sa tuktok. Ang pangalan niya ay Arun Kumar Tiwari at mas komplikado ang kasaysayan niya sa Everest. Nakarating na si Arun sa mismong bundok na ito isang taon na ang nakalipas noong 2025. Umakyat siya hanggang Camp 3 sa taas na 23,600 talampakan. Nararamdaman niyang mabagal ang paggaling ng katawan niya, tapat niyang tiningnan ang sarili niyang bilis at nagdesisyong gumalik. Yan ang pinakamahirap na desisyon sa pag-akyat ng bundok. Ang desisyong ikinapapahamak ng mga tao kapag ayaw nilang gawin dahil sa summit fever. Ginawa yon ni Arun, umuwi siyang buhay. Kaya noong bumalik siya noong 2026, si Arun ay 53 taong gulang at alam niyang ito na ang huling pagkakataon niyang marating ang tuktok. Kaya noong Mayo 21, sinubukan niyang abutin ito. Desidido si Arun na marating ang tuktok kahit kapalit nito ang lahat at sa wakas, narating ni Arun Kumar Tiwari ang tuktok ng Mount Everest. Pero bandang alas 5, imedya na ng hapon yon. At alam mo, ang halos di nababagong patakaran tuwing araw ng pag-akyat. Kung hindi ka pa nasa tuktok pagsapit ng 1:00 ng hapon o 2:00 na talaga ang pinakahuli, kailangan mo nang bumalik. Pinili ni Arun na magpatuloy at bagamat matapang ang desisyon na iyon, nawala sa kanya ang lahat. Dahil sa pagbaba sa dilim, mahigit 16 na oras na siyang umaakyat. Tuluyang bumigay ang katawan ni Harun sa taas na 28,700 talampakan. Nagsimula magsuka ng dugo si Harun tulad ng nangyari kay BJ Gomri na mas mababa pa noon sa bundok 11 araw na ang nakalipas. Sinubukan ng kanyang Sherpa at 3 pang gabay na panatilihin siyang gising pero hindi na nila nagawa. Namatay si Arun Kumar Tiwari sa nyebe sa tabi ng Hillary Step. Kahit gaano man ito kabagsik pakinggan, sina Harun at Sundip ang masasabi talagang maswerte. Ibinuhos ng kanilang expedition company ang lahat ng makakaya para mailigtas sila nang mapahamak sila. Pero noong 2026, sa gitna ng kaguluhan ng parehong pagbaba, ang ibang mga kumpanya ay tinitingnan lang ang kanilang mga namamatay na kliyente at nagdedesisyon na problema na iyon ng iba. Sa parehong petsa, Mayo 20, isang climber na nagngangalang Ajay Pal Singh Dhuliwala ang tumayo sa tuktok ng Mount Everest. Si Ajay Pal ay isang Canadian Punjabi na climber na pumunta sa bundok sa pamamagitan ng isang guided expedition kasama ang isang kumpanya na binayaran niya ng $10,000 para bigyan siya ng isang bihasang team na magbabantay sa kanyang oxygen at bilis at maghahatid sa kanya Para sa kanya, ang pag-abot sa tuktok na yon ang pinakatampok na sandali na dapat ay pinaghirapan din sa pamamagitan ng parehong matitinding linggo ng paghihintay at parehong 3 oras na pila tulad ng lahat ng iba pa sa gilid na yon. At pagkatapos, sa isang bahagi ng pagbaba, sa gitna ng kaguluhan ng pinakamasikip na pagbaba sa kasaysayan ng Everest, si Ajay Pal ay nahiwalay sa kanyang guided group.
Dahan-dahang mga umaakyat ang dahan-dahang pumipila, bawat isa sa kanila ay abala sa sarili nilang laban para mabuhay. At si Ajay Pal ay naglalakad mag-isa sa gitna nila at wala ng oxygen. Ang nakakita sa kanya ay si Mingma Tenzing Sherpa. Isa siya sa pinakarespetadong gabay sa bundok at nagtatrabaho siya para sa ibang kumpanya na tinatawag na Elite Exped. Pero kung saan man sa dilim, napansin niya ang isang headlamp na hindi gumagalaw kasabay ng linya. Nilapitan niya ito at nakita niya si Jaipal na halos walang malay, wala nang natitirang oxygen at halos mamatay na sa kanyang kinatatayuan. At kahit na may sarili siyang mga kliyente na kailangang alalayan pababa, kinuha ni Mingma Tenzing ang sarili niyang oxygen. Ibinahagi ito sa isang lalaking hindi niya kilala at siya mismo ang bumuhat pababa kay Jaipal papunta sa Kampo 4. Dapat sana'y doon na nantapos ang kwento. Maliban na lang nang makarating sila sa Kampo 4, iniulat na tumanggi ang sariling expedition company ni AJ Paul na akuin ang responsibilidad para sa kanya. Ang kumpanya binayaran niya ng $10,000 ay hindi tinanggap pabalik ang sarili nilang kliyente. Kaya dinala ng Elite Exped ang nadihingalong lalaki sa sarili nilang tent at pinanatili siyang buhay buong magdamag dahil tila wala nang ibang gustong tumulong sa bundok. At hindi lang siya ang naging biktima ng isang kumpanyang tinitingnan ang isang taong dapat nilang responsibilidad at nagpasya na problema na ito ng iba. Dahil ang pinakamadilim na moral na pagkabigo ng 2026 na season ay nangyari sa isang lalaking nagtatrabaho sa pinakailalim ng ekonomikong sistemang umiikot sa bundok. Isang lalaki na hindi man lang inupahan para tumapak sa death zone sa simula pa lang. Ang pangalan niya ay Dawa Sherpa. Sa edad na 52, ilang dekada nang gumagawa si Dawa na mabababang uri ng trabaho sa ekspedisyon. Para sa 2026 na season, inupahan siya ng isang murang outfitter na tinatawag na Himalayan Traverse Adventure. Ang trabaho niya ay manatili sa Camp 2 sa taas na 21,000 talampakan at magtrabaho bilang kusinero ng kampo. Pagkatapos, sa pagtatapos ng Mayo, nagbago ang lahat. Isa sa mga regular na high altitude guide ng kumpanya ay nagkasakit sa base camp. At habang papalapit na ang pagsasara ng summit window at naghihintay ang mga kliyente na umakyat, ang Himalayan Traverse Adventure ay lumapit sa lalaki nang trabaho sana ngayong season ay magpakulo ng tubig, maghiwa ng karne at maghugas ng pinggan. Inalok nila si Dawa ng bonus na 10,000 rupi ng Nepal o mga $65 ng Amerika para magsama kay Mingma Sherpa, isa sa kanilang mga gabay, at samahan ang dalawang banyagang kliyente hanggang sa tuktok ng Mount Everest. Para sa isang lalaking nakatira sa probinsya ng Nepal na may anak na babae na bagong tapos sa pag-aaral, ang $65 ay malaking halaga, kaya tinanggap niya ang alok. Noong Mayo 29, sa pinakahuling oras ng climbing season, si Dawa ay nasa mataas na bahagi ng death zone, ginagabayan sina Chris Tral, isang Briton, at Mariusz Milewski, isang Polish na umaakyat. Ngunit walang ibang tao sa bundok, sobrang lamig na ng panahon at malapit na sa tuktok, nagkaroon ng matinding frostbite si Mariusz. Iniwan niya ang kanyang pagsubok na marating ang tuktok at kasama si Dawa, bumalik sila sa Camp 4 para magpahinga. Habang sina Chris at Mingma ay narating ang tuktok at bumalik. Ang plano ay bumaba silang sabay kinabukasan, pero dahil sa frostbite, inihatid ni Mingma si Mariusz pababa ng mas maaga. Iniwan sina Dawa at Chris na silang huling-huling tao na bumaba mula Everest sa season ng 2026. Ang deadline na ibinigay ng mga otoridad bago isara ang Everest season ay ilang araw na lang mula ngayon. Kailangan nilang bumaba agad. Pero sa bandang itaas ng Camp 3, malapit sa isang bahagi ng batong kulay dilaw sa taas na mga 24,000 talampakan, kinapos ang oxygen ni Dawa at ang katawan niyang 52 anyos na buong season nang nagluluto sa Camp 2 ay nagsimulang bumigay. Bumagal siya, tapos huminto. Umupo siya sa isang bato habang bumabagsak ang niebe at sinabi kay Chris, ang kliyenteng pababa kasama niya, na ayos lang siya at kailangan lang magpahinga sandali, na dapat magpatuloy sila at susunod siya. Nayon, si Chris ay paubos na rin ang oxygen. Lalong lumala ang sitwasyon dahil si Mariusz ay ilang daang talampakan lang ang layo mula sa kinahintuan ni Dawa. Halos hindi na niya magamit ang kanyang mga kamay na tinamaan ng frostbite at kailangan niya ng pisikal na tulong para lang makababa. Umabot ito sa isang simpleng usapin ng kaligtasan at ayon kay Chris, maging si Dawa ang nagsabi sa kanya na magpatuloy lang sa pagbaba, kaya ginawa nila iyon. Iniwan nila si Dawa na nakaupo sa niebe sa taas na 24,000 talampakan sa gitna ng matinding whiteout sa isang walang taong bundok at nagpatuloy sila sa pagbaba. Sa isang punto, matapos silang mawala sa paningin, nawalan ng malay si Dawa at nang idilat niya muli ang kanyang mga mata, wala na ang lahat. Sina Chris, Mariusz, Mingma, lahat sila. Ang mga lubid sa paligid niya ay nawala na sa ilalim ng bagong niebe. Bawat kampo sa ibaba niya ay naimpake na at nailipad na palayo. Ganap siyang nag-iisa sa isang inabandonang bundok. Nang makarating sina Chris at Mariusz sa base camp, makalipas ang 38 oras, iniulat nilang nawawala si Dawa. At ang sumunod na nangyari ay nagpakita kung gaano kasira ang sistema sa Everest noong 2026.
Para maintindihan kung bakit, kailangan mong malaman ang isang palihim na munting diskarte sa pagtitipid sa industriya ng Everest na tinatawag na permit sharing. Ang Himalayan Traverse Adventure, ang murang operator ng ekspedisyon na totoong pinagtatrabahuhan ni Dawa, ay walang sariling expedition permit. Para makatipid, ang mga climber nila ay legal na nirehistro sa permit ng isang ibang kumpanya na mas malaki na tinatawag na 8K Expeditions. Sa papel, si Dawa ay kabilang sa 8K. Sa totoo lang, nagtatrabaho siya para sa Himalayan Traverse. Kaya nang nawala si Dawa, nagsimula ang isang hindi maisip na giriyan. Ang pagpapadala ng high-altitude helicopter search ay nakakahalaga ng $10,000 na ayaw bayaran ng alinmang kumpanya. Ilang araw, habang nagyayelo si Dawa sa death zone, ang dalawang kumpanya ay nagkaroon ng matinding alitan tungkol sa kung sino ang legal at pinansyal na responsable. Sa Kathmandu, ang asawa ni Dawa na si Damu at ang kanilang anak na babae ay opisyal na sinabihan na patay na siya. Nagsimula na ang kanyang pamilya sa pagsasagawa ng tradisyonal na Buddhist na mga ritual ng libing. Samantala, si Dawa ay nabubuhay sa isang bangungot na taliwas sa normal na kakayahan ng tao. Mag-isa siya sa taas na higit 23,000 talampakan na walang pagkain, walang tubig at walang oksigen. Sinimulan niyang hilahin ang sarili pababa ng bundok. Nakaligtas siya sa mga sumunod na araw sa pamamagitan ng pagmuya ng matigas na yelo mula sa glacier para sa tubig at pagkain ng candy na nakita niya sa kanyang mga bulsa. Pagsapit niya sa mas mababang kampo, tapos na talaga ang panahon ng pag-akyat, kaya halos natapos na ng mga icefall, doktor ang pagbaklas ng mga hagdan at lubid sa Khumbu Icefall. Habang nahihirapan siyang dumaan sa natutunaw na glacier, nadula si Dawa at tuluyang nahulog sa isang malalim at nagyelong bitak ng yelo. Nanatili siyang nakulong sa loob ng nagyelong libingan na iyon ng 2 buong araw, naghihintay na mamatay. At doon na sana matatapos ang kanyang buhay kung hindi dahil sa isang maliit na avalanche na bumagsak sa bitak ng yelo kung saan siya naroon, at sa halip na durugin siya, ang mga debris ay lumika ng isang magaspang na rampa na nagbigay daan sa kanya para makalabas siya sa yelo. Sa umaga ng ika-4 ng Hunyo, 6 na buong araw matapos siyang ituring na patay na, isang crew ng paglilinis ng basura na nagtatrabaho sa paanan ng Khumbu Glacier ang nakakita kay Dawa sa kanyang maliwanag na asul na balot habang dumudulas at gumagapang sa natutunaw na yelo. Nawalan na siya ng kanyang mga bota, nakaranas siya ng matinding frostbite sa kanyang mga kamay at nabali ang kanyang binti, pero buhay siya. Ang pagkakaligtas si Dawa ay tinawag na isang himala sa Everest. Para sa akin, ito ay patunay kung gaano kasira ang kalagayan sa bundok. Ang pagtanggi na magpadala ng helicopter para sa isang naghihingalong tao dahil lang sa hindi pagkakaintindihan sa bayarin ay lalong nakakadiri kapag napagtantumong ang mga helicopter sa Everest ay palihim na kumikita ng milyon-milyong dolyar para sa mga rescue na hindi naman talaga nangyari. Dahil matagal bago pa giniginaw si Dawa sa isang bitak ng yelo, nagsampa na ng kasong kriminal ang Central Investigation Bureau ng Nepal laban sa 32 katao kabilang ang mga executive ng kumpanya ng helicopter, mga doktor sa ospital at mga operator ng trekking. Matapos mabunyag ang isa sa pinakamalalaking panlilinlang sa turismo sa kasaysayan ng bansa, simple lang ang modus. Ang mga operator ng trekking ay magpapanggap o lubang palalalain ang mga medical na emerhensya ng mga dayuhang kliyente. Magpapadala ng helicopter na kunwari ay para sa paglikas na nakatayaang buhay at sisingilin ang travel insurance company ng kliyente ng $10,000 para sa mga flight na sa maraming pagkakataon ay wala namang iba kundi mamahaling sakay lang ng taxi. Halos $20 milyong ang nakuha sa pamamagitan ng Peking Helicopter Rescue. Pero nang ang isang totoong climber na ipinanganak sa Nepal ang talagang naghihingalo mismo sa bundok, hindi sila makakuha ng kahit isang helicopter na lilipad sa loob ng ilang araw dahil walang gustong magbayad para dito. At hindi lang mga helicopter ang nadamay sa kaguluhan sa sektor ng abyasyon. Kahit ang totoo, mamakabagong teknolohiya na nakapagliligtas ng buhay ay hindi rin nakaligtas sa sira-sirang sistema ng season na ito. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Sa mga nakaraang season, isang kumpanyang Nepali na tinatawag na Airlift Technology ay tahimik na nagpapatakbo ng isa sa mga totoong magagandang ideya na nasaksihan sa Everest sa loob ng mga dekada, ang mga heavy lift cargo drone. Ang kanilang pangunahing gamit ay isang DJI Flycart na gawa sa China, isang makinang kayang magdala ng mga bote ng oxygen, mga lubid at mga tent paakyat ng bundok papuntang Camp 1 at nagdadala ng basura pababa. Bawat kargamento na dinadala ng drone ay isang kargamento na hindi na kailangang buhatin ng isang Sherpa. Para sa 2026, nais ng airlift na palawakin pa. At kasabay ng drone na gawa sa China, nag-apply sila para subukan ang isang professional na heavy lift drone mula sa isang tagagawa sa US na tinatawag na Freefly. Nagpadala ang embahada ng US ng isang espesyal na kinatawan sa Everest Base Camp para personal na ipakilala ang American drone. Para sa ilan, ito ay simpleng isang publicity event lang. Para sa iba, ito ay pagpapakita ng teknolohiya ng US sa mismong paanan ng bundok katabi lang ng hangganan ng China. Hindi natuwa ang Beijing. At noong
Abril 30, sa mismong simula ng pinakamatinding panahon ng pagbubuhat ng karga sa season. Biglang kinansela ng Home Ministry ng Nepal ang umiral na permit ng drone ng China at sabay ding tinanggihan ng aplikasyon ng drone ng Amerika. Malabo ang opisyal na dahilan, mga isyong pangsiguridad na nangangailangan ng mas malawak na konsultasyon. Ang totoong dahilan na alam ng lahat ng nasa bundok ay dahil naipit ang Nepal sa pagitan ng dalawang superpower at pinili nilang ipatigil ang lahat kaysa magalit ang alinman sa dalawa. Kaya, sa loob ng 5 araw, sa mismong oras na kailangan ng bundok ng mga supply at kailangang kumilos ng mabilis, ang dalawang pinakamahusay na cargo drone sa Himalayas ay nakatenggalang sa glacier at walang silbi. At muling binuhat ng mga Sherpa ang mga kargamento sa kanilang mga likod at naglakad papasok sa parehong di mahula ang icefall na pumapatay ng walang babala. Marahil ang mas nagpapaiba pa sa panahong ito ay matapos ang sapat na reklamo mula sa mga operator, tahimik na binawi ng ministeryo ang kanilang desisyon at muling lumipad ang mga drone noong Mayo 9 na walang paghingi ng paumanhin o paliwanag. 5 araw lang iyon nang hindi kailangang panganib sa tao na ginugol sa geopolitical na drama. Sa kabutihang palad, wala namang nawala ang ng buhay, pero ipinakita ng mga drone kung gaano kaliit ang pagpapahalaga ng sistema sa kaligtasan ng mga Sherpa. At ang nangyayari mismo sa tuktok na yung 2026 ay nagpapakita kung gaano na lang kaliit ang halaga ng tagumpay sa bundok na ito. Ang Explorers Web, isa sa pinakarespetadong outlet sa mountaineering, ay nagdokumento ng napakaraming kontrobersyal na record ng pag-akyat ngayong season. Ang tinutukoy ko ay ang mga umaakyat nagsasabing pag-akyat ng walang oxygen ang ginawa nila, pero palihim naman silang gumagamit ng oxygen sa kanilang mga tent sa gabi. May mga umaakyat na tahimik na sumasakay ng helicopter mula Camp 2 pabalik sa base camp para lang iwasan ng icefall, tapos ipinapakita nilang kumpleto ang kanilang pag-akyat. May mga kahina-hinalang pag-aangkin ng summit mula sa mga umaakyat na base sa kanilang karanasan ay mahirap paniwalaan. At ang pinakamalungkot na bahagi sa halos lahat ng kaso, walang nangyayari na ibibigay pa rin ang mga sertipiko, walang summit police, walang matibay na sistema ng verifikasyon. Sa pinakasikat na bundok sa mundo, ang tagumpay na binabayaran ng lahat sa halagang nasa daan-daang libo ay, sa huli, kung ano man ang sabihin mo. Mabilis na singit lang. Bawat buwan may kwento na hindi napupunta sa YouTube, nandyan yon kung gusto mo. Patreon, link sa ibaba. Sana nga ba tayo? At ang mga taong mas nakakaunawa nito kaysa kanino man, ang mga lalaking inialay ang buong buhay nila sa bundok na ito ay nasuklam. Ming Maji, ang gabay ng grupong kumilos ng mag-isa ang nagbukas ng daan sa icefall noong Abril, ay napanood ang lahat ng dumaan sa pintong binuksan niya. At nang matapos ang lahat, hindi siya nagdiwang, lumantad siya sa publiko. Sinabi niya sa buong mundo na handang-handa ang mga opisyal na hayaang mamatay ang season kaysa lutasin ang problema mismo. Na siya at 5 iba pang lalaki ang sumalo ng lahat ng panganib, lahat ng pananagutan, lahat ng sisi kung may namatay man sa rutang iyon, at pagkatapos, ang industriya na kumita mula sa kanilang ginawa ay hindi man lang nag-abala na formal silang kilalanin. At pagkatapos ay sinabi niyang hindi na siya aakyat pa sa tuktok ng Everest kailanman. Maiisip ko lang kung gaano siya nasuklam na talikuran ang bundok na pinagsapalaran niya ang buhay niya para akyatin ilang buwan lang ang nakalipas. At narito naman si Kamirita Sherpa. Kung may buhay na sagisag ang Everest, siya yon. Sa season na ito, ika-32 beses na niyang natuntungan ang bundok na ito at ang pinakabitera ng umakyat ng Everest sa kasaysayan ay diretsang nagsabi na kailangang kontrolin ng mga otoridad ang mga bilang na ito. Ito ay isang tao na ang kabuhayan ay nakasalalay sa mga umaakyat dito, pero narito siya hayagang humihiling sa gobyerno na magbenta ng mas kaunting permit. At sa totoo lang, kapag nakita mo kung ano ang naiwan pagkatapos ng season na ito, mahirap itong salungatin. Tingnan mo ang video na ito. Ito ang South Col sa taas na 26,000 talampakan. Kita mo yung mga punit-punit na tent na humahampas sa mga balangkas nila at daan-daang walang laman na oxygen cylinder. Kapag ini-zoom mo pa, mas lalo pang nakakalungkot. Mga mangkok na bakal, tira-tirang pagkain, dumi ng tao sa isang bundok na sinasamba at itinuturing na sagrado ng marami. May mga patakaran sa papel laban dito, mahigpit na mga patakaran sa totoo lang. Bawat umaakyat ay dapat magbaba ng 10 libra ng basura o mawalan ng $4,000 na deposito para sa basura na hindi na ibabalik kapag hindi sumunod. Mukhang seryoso, pero para sa isang kliyenteng nagbabayad ng $70,000, balewala lang ang $4,000 na deposito. Hindi na ibabalik ang deposito, naiiwan ng basura at umuuwi ang lahat, iniiwan ang pinakamataas na lugar sa mundo, isa sa pinakakapansin-pansing monumento ng planeta bilang isang tambakan ng basura. Sa totoo lang, sinusubukan ng Nepal na ayusin ito kahit sa papel lang. May panukalang batas ang parlamento ng Nepal na mag-oobliga sa sinumang susubok umakyat sa Everest na unang marating ang isang 23,000 talampakang bundok sa loob ng Nepal. Mukhang ito na talaga ang tamang panuntunan na kailangan ng bundok na ito sa loob ng 30 taon. Hindi pa ito batas,
pero nakapasa na ito sa isa sa 2 kapulungan ng Nepal. Walang nakakalam kung gaano katagal bago ito maging epektibo. Pero kahit naipasa ito ng eksakto ayon sa pagkakasulat at lahat ng susunod na aakyat ng Everest ay may dalang sertipikong nakaakyat na sila sa isang 23,000 talampakang bundok, halos wala pa ring maililigtas sa mga taong nasa bidyong ito. Ang sertipiko ay hindi makakaapekto sa permit sharing at sa mga butas sa batas na napapahintulot sa 2 kumpanya na magtalo tungkol sa isang naghihingalong tao sa loob ng 5 araw. Hindi nito nililimitahan ng bilang ng permit, hindi ito lumilika ng rescue service at sa lahat ng ito, ang pinakamasama, hindi nito mapipigilan ang tinatawag na summit fever. Isang record na 1,008 katao ang tumayo sa tuktok na yung tagsibol at hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Noong Mayo, 1,996 ang kompetisyon ng mga kumpanya para sa mga kliyente ang nagdulot ng isa sa mga araw na may pinakamaraming nasawi sa kasaysayan ng Everest. At nang kailangan ng mundo ng masisisi, pinili nila ang lalaking ito. Heto kung bakit iyon ay isang kasinungalingan.